sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina ate na ako pumisan. Sarap pala mag-bake ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. Okay na mo naman hanggang ngayon. Yan, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasamang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya. Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, patatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag? Kuya, dumating ka na pala. Uy, ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa makalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Huh? Eto. Wow! Chocolates! Uy, kuya, mamahaling yun, oh. Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you. Lynette. Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalawin ng antok. Kahit na ayaw kong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Leandro. Ay, bakit mo ganito? Parang sobra akong attracted sa kagapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleli. Bakit naman hindi ka makakasamang mag-snack sa amin? Sandali lang naman tayo ni Digna. Ay, siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka uli ng bayaw mo. Oh, ganun na nga, Jimbo. Igno. Bakit ba lagi ka na lang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Mm. Tao lang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin. Ang mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo.
Lynette, natagalan ka yatang Oo, lumabas. kuya, pasensya na ha. Kinausap pa kasi ko nung ibang office mate ko eh. Ah, Nasaan na yung kotse mo? nandun sa kabilang side itong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta lang natin. Okay, sige. Halika na. Teka, kuya. Yung bewang ko, huwag mo ko hawakan. Ha? Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita. Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kahit di mo ko hawakan. Yun ang problema ko din. Naku, yan ang nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh, pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makalata siya eh. Ayoko masaktan ko ate ko. Ay, naku, girl. Mag-isip ka ng reason. Yun. Ay, kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day. Maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, oo, sige, Lynette. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may makasama ako dito. Ano, hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, Tita. Oo naman. Kasi nga yung dalawang pinsan mo parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang matutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy, ano bang meron? Bakit ang daming pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit, Lynette? Mag-a-abroad ka ba? Ay, hindi, kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya. Para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiya namin yon, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang din sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na nga. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita kahit naroon ka na. Ay, naku, sorry kuya. Pasensya ka na. Ha? Pero mas mabuti kung kay ate Aleli ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Naging tapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Nung unang nang babae ka, pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman. Ang sumumutulag ka. Aleli, I'm sorry. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako. Yung palang dahilan. Kaya kahit narito tayo sa park, matamlay ka. Nagkahiwalay palang ate mo at ang bayaw mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko dun sa bahay niya.
Paano yung bahay nila ng bayaw mo? Pauupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong payo ni Digna. Nakaipos ka sa babayaro mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo dahil pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahamak ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko pa sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag at matalino. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong technical Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.